Hi guys, and for today's video we are going to repot this African talisay because as you can see matanda na siya and medyo natutuyo na yung mga dulo-dulo niya. Ayan, tingnan nyo, tuyo na siya, pero meron siyang ito may sumisibol pero natutuyo na siya and andito na siya sa kanyang tirahan. Ayan, natanggal na siya sa kanyang pinagtataniman. Ayan, natatanggal na 3 years na yata siya. So medyo as you can see, ayan, medyo nakataka na yung kanyang lupa and ayan, ganyan lang siya. So bibigyan natin siya ngayon ng bagong bahay and lilipat natin siya dito, ayan, for the meantime, and lilipat na rin natin siya ng pwesto kung saan siya nakatanim. And so first thing na gagawin natin is tanggalin muna natin yung mga stone. Ayan, galing. So natanggal na natin yung mga bato and next natin gagawin is bubungkalin natin siya. Where's our pambungkal? Ayan, dukal-dukal lang yung paligid. Just be careful lang na wag matamaan masyado yung mga ugat niya para hindi siya masaktan. Ayan, dahan-dahan lang. And meron pa siyang mga bato-bato. Over the years, lumubog na siya sa ilalim. And then din sa other side. Ayan. Tagalin natin yung mga bato. And actually ano na siya puro ugat na, kaya siguro hindi na siya lumalaki. Okay, so gawin naman dito sa kabila is yung paglilipatan natin. This is a mix of garden soil tsaka mix ng garden soil to tsaka coconut hull, yung ipa ng palay, coconut hull, rice hull, yung ipa ng palay. Ayan, tapos pinaghalo lang natin. And so tanggalin muna natin yung iba kasi kailangan medyo malalim yung pagbabaon na natin ng ating talisay kasi masyado na siyang maraming ugat. So ayan, tanggalin ko muna itong iba and tatanggalin ko din yung lupa na hindi maganda na nakahalo dito sa ilalim. Ayan, ito yung para mga putik. Tanggalin ko muna kasi hindi siya makakahinga. Ayan. Yung kailangan haluin natin mabuti, kailangan magmix yung coconut hull, rice hull, tsaka yung garden soil. So kuha din tayo ng ano dito, yung lupa niya dati. Haluin natin. Ayan, so next natin gagawin, maglagawa tayo ng butas sa gitna. Ayan, so that doon natin ilalagay yung ating talisay.
Ayan. Tapos, tatanggalin na natin yung talisay dito sa luma niyang bahay. Dahan-dahan lang natin siyang bubungkalin yung paligid. Make sure lang na wag masyadong galawin yung roots or baka maputol. Para mag-settle yung lupa. Ayan, diligan natin. Okay. So, i-set aside lang natin to sa gilid hanggang maging stable na siya. So, wag mo nang gagalawin. Ayan. Kasi medyo sensitive pa kapag bagong ripat. So, ayun, tapos na tayo mag-ripat ng ating African talisay. Ito na siya. And, i-set aside lang natin siya sa gilid para hindi siya magalaw and hanggang maging stable lang siya. Doon lang siya. And, ayun. So, for next video, magtawag doon, mamarko tayo ng silver button na halaman. Tuturo ko sa inyo kung paano gawin yon on my next video. So,